Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Brother Dax at Brother Chester, isasama ko ang dalawa sa aking mga general sa aking mga kasundaluhan. Ito si General Kai, at General Brian. At ang dalawa na umalis ay sila General Miles at General Pat. Ang apat na magigiting kong general sa aking kaharian. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester sila ay nagsalita at sinabi. Kinagagalak namin kayong makilala General Kai. At General Brian. Sabi nila Dax at Chester. Nang marinig ito nila General Brian at General Kai. Sila ay yumuko at sinabi. Kinararangal namin na makita kayo ng harapan. Sec Master Chester at Sec Master Dax. Ang dalawang kapatid ni Sec Master Daryl sa lahi ng mga tao. Sabi nila General Brian at General Kai. At nagulat sila Dax at Chester na kilala sila nila General Brian at General Kai. At si Dax ay nagsalita. Nakakatuwa dahil sa inyong edad ay general na kayo ng malakas na nilalang na tulad ng lahi niyong barbarian. At ang inyong lakas na spiritual ay sobrang lakas na talaga. Nakakatuwa isipin na may mga nilalang na tulad nyo na kahit sa murang edad pa lang ay nakakatakot na ang tinataglay niyong lakas. Sabi ni Dax. Nang marinig ito nila General Brian at General Kai, sila ay medyo nahiya, at si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, ang apat na general ko ay natatangi sa lahat. Ang apat na aking general ay lubusan nilang hinahangaan si Brother Daryl. Ang lakas ni Brother Daryl at kahusayan sa pakikipaglaban ay nakapagbigay paghanga sa kanila. At ito ang naging inspiration nila upang maglinang ng kanilang kasanayan at lakas ng spiritual nila. Kaya ganon na lang ang naging bunga ng kanilang pagsisikap. Sa murang edad ay madami ng kaalaman ang aking mga general. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Dax ay nagsalita. Kaya pala kami ay kilala nyo. General Kai at General Brian. Dahil ang aming kapatid na si Brother Daryl ang inyong hinahangaan. Kung ganon, salamat dahil nakita namin ang mga mahuhusay na general ngayon na kakaiba talaga sa lahat. Mula sa lahi niyong barbarian. Sabi ni Dax at ito ay ngumiti. At maya-maya, si Pinunong Benj ay ngumiti at kumamo ng ulo at sinabi. Maaari na tayo tumungo sa lugar kung saan bumagsak ang mga katawan ng ibang mga kasundaluhan na natitiyak ko sa lahi ng mga elf ang mga iyon nagmula. Sabi ni Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay yumuko sa matatanda sa lahi ng mga barbarian at ito ay nagsalita. Mga senior kami ay aalis sa ating kaharian. At babalik din agad, upang ayusin ang mga nasira sa ating kaharian. Iiwan na muna namin kayo. Maaari na kayong bumalik sa loob ng aking palasyo upang makapagpahinga. Huwag na kayong mag-alala pa. Ako na ang bahala na umayos sa lahat ng nangyari ngayon sa ating lahi. At pinapangako sa inyo aking mga senior ay pagbabayaran ko talaga ang gumawa nito sa ating lugar at kaharian. Kaya magpahinga na ulit kayo, sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng mga matatanda sa lahi ng barbarian sila ay nagsalita at sinabi. Sige Haring Benj, sana ay maayos ito sa mabuting usapan. Wala sanang maganap na labanan laban sa atin at laban sa mga nilalang na nagsimula ng gulo sa ating kaharian. Kami ay tutungo na sa loob ng palasyo. Mag-iingat kayo Haring Benj. Sabi ng matatanda sa lahi ng barbarian. At si Pinunong Benj ay yumuko at sinabi. Maaari na kayo umalis.
At ang matatanda sa lahing barbarian ay naglakad na paalis sa harapan nila Dax, Chester at Pinunong Benj. At sa pag-alis ng mga matatanda sa lahi ng barbarian, sila Dax at si Chester ay nagsalita. Tayo na Brother Benj. At si Chester ay naglakad at sumunod na sila Dax, si General Kai, General Brian at si Pinunong Benj. Ang 5 ay dahan-dahan lumalabas sa kaharian ng lahing barbarian, patungo sa direksyon kung saan ang katawan nila General Henry at ang ibang mga kasundaluhan ng lahing elf na tinamaan ng impact dahil sa malakas na pagsabog ng tinataglay na lakas ng Skybreaking Axe at Chasing Sun nila Dax at Pinunong Benj. Nang tumama ito sa halos kalahati ng bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf na pinamumunuan ni General Henry. At ngayon sa lugar at kalupaan na binagsakan ng mga katawan ng ibang mga kasundaluhan ng lahing elf. At ni General Henry nang nawalan sila ng malay dahil sa pagtama ng impact sa kanila kanina dahil sa pagsabog. Nakikita ang mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay mga nakakalat sa kalupaan na kanilang binagsakan. Kasama na dito ang katawan ni General Henry na wala pa rin malay sa mga oras na ito. At sila Dax, Chester, Pinunong Benj at ang 2 general mula sa kasundaluhan ng lahing barbarian na sila General Kai at General Brian ay patungo na ngayon sa lugar kung nasaan ang mga katawan nila General Henry. Ang katawan nila General Henry ay hindi ganon malubhang napinsala dahil ang impact lang ng pagsabog ang tumama sa kanila. Buti agad silang nakakilos at umalis sa mga ulap sa kalangitan bago tumama ang lakas ng Skybreaking Axe at Chasing Sun na tinataglay ng 2 magkaibang lakas. At ang kalahati ng bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang mga napaslang. At samantala sa mundo ng mga tao, sila Daryl kasama niya ang kanyang pamilya na sila Yvette, Ambrose, Irene, Reyna ng South Cloud at ang 4 na fairy. At si Daryl ay nagpasya nang bumalik sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan na nandun ang libo-libong kasundaluhan ng Westrington sa pamumuno nila Pinunong General John at General Loy. Pagdating nila Daryl sa lugar kung nasa ang abala ang lahat ng kasundaluhan, nagulat sila Ambrose, Irene, Yvette at ang 4 na fairy sa kanilang nakikita. Halos may tayo at mabuo na agad ang kampo na ginagawa ng mga kasundaluhan para maging tirahan nila sa mahabang panahon upang mabantayan ng husto ang sagradong lagusan. At si Daryl ay nakangiti sa mga oras na ito. At si Ambrose ay nagsalita. Ama, napakabilis nilang gumawa. Ang kampo na iyong mga kasundaluhan sa lugar na ito ay halos matapos na. Ilang oras pa lang tayo umalis upang maglakad-lakad. At sa pagbabalik natin, halos matapos na ang kampo ng iyong mga kasundaluhan, sabi ni Ambrose. At ang 4 na fairy ay nagsalita din. Tama si Ambrose. Ang kahusayan nila ay sobrang nakakamangha. Hindi namin din naisip na magagawa nila yan sa mabilis na oras lamang. Sabi ng 4 na fairy. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Dahil sa kanilang pagtutulungan ay mapapabilis talaga ang kanilang gawain. Lalo na si Pinunong General John ay nakaalalay sa kanila. Kung hindi nyo alam, si Pinunong General John lang ang bumuo ng stage na aking ginamit nung ako ay nagsagawa ng isang seremonya sa aking imperyo at magpakilala sa lahat na ako na ang bagong emperor ng Westrington. At kaya din ako nakakasiguro kanina na matatapos nila iyon dahil din kasama nila si Pinunong General John. Sabi ni Daryl nang nakangiti. At ang lahat ay tumingin kay Pinunong General John na masyadong abala, kasama ang libo-libong kasundaluhan ng Westrington at si General Loy na gumagawa ng kampo ngayong oras. At si Daryl ay nagsalita. Malapit nang sumapit ang dilim. At halos matapos na din ang pagbuo ng isang malaking kampo sa lugar na ito. Baka kailangan na natin tumungo ngayon sa imperyo ng North muna. Sa imperyo nila Brother Zubaji at Ganggang. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat, ang 4 na fairy ay muling nagsalita at sinabi. Irene, Daryl, Yvette at mahal na Reyna ng South Cloud. Oras na para kami ay bumalik na sa aming kaharian. Hindi na kami sasama sa pagtungo sa imperyo nila Zubaji at Ganggang. Madami pa din kaming kailangan gawin sa aming kaharian. Irene aming kapatid, mag-iingat kayo sa pagtungo sa imperyo ng North muna. Sabi ng 4 na fairy. Nang marinig ito ng lahat, si Irene ay nagsalita at sinabi, aking mga kapatid na prinsesa, mag-iingat din kayo sa pagbabalik ninyo sa ating kaharian. Mananatili muna ako sa tabi ng aking mahal na si Daryl. Habang nandito pa siya sa ating mundo.
Salamat sa inyo aking mga kapatid na prinsesa. Dahil sinamahan niyo ako sa pagdalo sa seremonya ni Daryl para sa kanyang imperyo. At ngayon ay sumama parent kayo hanggang dito. Salamat talaga, sabi ni Irene. Nang marinig ito ng apat na fairy sila ay nagsalita at sinabi. Hindi rin namin kasi hahayaan na may mangyari sa iyo Irene. At ngayon ay iiwan ka namin upang bumalik sa ating kaharian dahil nakakatiyak kami na magiging ligtas ka sapagkat kasama mo silang lahat. Sila, Ambrose, Yvette, Reyna ng South Cloud lalo na si Daryl. Kaya panatag ang aming loob na maiwan ka. Sabi ng apat na fairy. At si Irene ay muling nagsalita. Salamat sa inyo aking mga kapatid. At si Daryl ay nagsalita din. Salamat sa inyo apat na prinsesa ng mga fairy. Salamat sa pagtitiwala. Huwag kayong mag-alala sa tulong ng aking pamilya. Hindi namin papabayaan si Irene ang aking mahal na asawa. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!